Mga kabombo at ka-Star Nation, makasama natin ngayon si Mr. Neil J. Matunding from Don Carlos, Bukidnon at nag-courtesy visit nga siya dito mismo sa ating Bombo News Center. Dito yan sa San Isidro, Makati City. At tatanungin natin siya ano ba yung kanyang mga panawagan sa gobyerno, lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Unang-una, magandang umaga po Sir Neil J. At maraming salamat po sa pagbisita po dito sa aming news center. Yes, maraming salamat din po sa inyong pagtanggap po sa aking courtesy visit. Bahagi po sa aking paglalakbay, ako po umikot sa buong Pilipinas as part of a sacrifice para po sa panukalang mabigyang proteksyon po yung mga senior citizen dahil isa po yung lola ko na nakaranas ng pang-aabuso. At gusto ko po na sana ay wala ng mga senior citizen na makaranas ng gaya sa naranasan ng lola ko. Kaya ang hiling ko lang po sa ating mahal na Pangulo, ito po ay lagdaan din. Dahil nalagdaan na niya po yung Expanded Centenarian Act at naway isunod niya po itong Anti-Elderly Abuse Act. Dahil ito po ay napaka-importante at ito po ay matagal ng hinihiling ng mga matatanda at nang sa ganon meron po silang matakbuhan kung sakali mang meron po silang mga nararanasan na pang-aabuso sa kanilang pamilya o sa kanilang mga kapitbahay at also sa community po na seguridad din po nila. Curious lang ako sir, no? Kailan po kayo umalis ng Bukidnon? January 5 po, 2023. Dumating din po ako dito sa Maynila, January 5, 2024 po. So bukod po sa Bombo Radio Philippines, saan pa po ba kayo mga istasyon na nag-courtesy visit? Sa ngayon po, dito sa Maynila, January 5 ako dumating. Hindi pa po ako nakapag-courtesy visit sa ibang mga radio station. Which is ang Bombo Radio kasi, isa po sila na nakasubaybay at kayo po. Galing pa ng Cagayan de Oro, Pagadian, and then sa Buanga City, and then sa Cebu at sa Iloilo, ay sila po ay kasama sa aking paglalakbay. Kumusta naman po yung paglalakbay ninyo gamit itong iyong sikad na to? Sa isang taon po ay grabe na po yung pinagdaanan nitong bike na ito. At sa ngayon ay magtatatlong buwan na din ako dito sa Maynila. So ito nga, punong-puno na po siya ng sticker. At ito po yung mga nakapirma dito, yan po yung mga tao na nakahalubilo at nakaharap ko po mismo. At suporta po sila sa Anti-Elderly Abuse Act. At ang hiling lang din po nila, sana mabigyan yan ng solusyon at mabigyan ng pirma lagda ng ating Pangulo at ng ibang mga senatorial and then Congress sa ating House of Representative po. Long kapulungan daw yung magpipirmanan. Kumusta naman po yung kalagayan ng lola niyo sir? Hindi ko po ibig na guluhin pa ang pamumuhay ng aking mga relatives, mga tiyahin. Bagkos lola ko po din po yun. So ikinalulungkot po naming ibalita na kung kami po ay tinulungan ng isang senador at nung tulong na po yun ay bahay para po sa lola ko. So in that time na tinulungan, inabuso ulit at noong December po habang bumabiyahe ako at patuloy sa paglaban sa Anti-Elderly Abuse Act na magsakripisyo at nang sa ganon maipasa ito ng maaga ay pumanaw po yung lola ko December 14. So pasalamat na lang din po ako sa kanyang naibigay na sakripisyo sa pagpapalaki sa akin at sa kanyang pagtiis ng mga ilang taon. At nagpapasalamat din po siya sa mga taong tumutulong sa kanya. Unang-una po yung Bombo Radio Philippines po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong lola. At matanong ko lang sir, no, hanggang kailan niyo po ba ito balak gawin? Hindi po ako uuwi ng Mindanao hanggat hindi po yan may sa batas. Yan po yung commitment ko at yan din po yung sinabi ko sa lola ko po nung bago po ako umalis ng Mindanao, December 2022, ay nagplano na po talaga ako dahil nung nangyari ulit na inabuso ulit ng mga anak ng lola ko yung tulong na binigay ng ating senador, ay naisip ko po na magbigay ulit ng pangako sa lola ko na napatayuan ka naman ng bahay ngayon pero inabuso ulit. Pero yung pangako ko po na gagawin ngayon ay lilibutin ko ang Pilipinas para isulong yung proteksyon ninyong lahat ng mga matatanda. Hindi na lang para sa sarili ng lola ko, kung hindi sa lahat na pong mga senior citizen. Dahil hindi lang po yung lola ko pala ang nakakaranas ng ganyang pang-aabuso. Marami pa pala po.
Actually, marami talaga dito sa ating bansa yung mga naabuso, yung mga matatanda. Lalo na't alam naman natin na yung mga matatanda ay talaga namang mahina na kaya sinasamantala sila. At matanong ko lang, sino po ba itong senador na itong tinutukoy mo? Si Senador Raffy Tulfo po, siya po yung tumulong sa lola ko nung panahon po na pumunta ako dito sa Metro Manila. Nung una ko pong attempt na magbike na hindi talaga makapaniwala ang ating taong bayan na merong padjak na kayaning i-bike ang Mindanao. At ngayon po, second attempt ko na po ito. And then, salamat na lang po kay Senador Raffy Tulfo sa kanyang pinagawa pong bahay sa lola ko. Bagkos ay nangihinayang po ako sa nangyari na ito po ay binenta ng sarili lang pong anak ng lola ko. So yun po yung part na pangalawang pang-aabuso na indicated din po sa Anti-Elderly Abuse Act na which is kung tinulungan na po ng ating pamahalaan, huwag po sanang abusuhin. At yan po ay para sa mga matatanda, kapakanan at karapatan po nila yan na pag-aingatan at huwag naman sana puwersahin na papirmahin sa blank paper. Kaya pinupurso ko po talaga ito. So nabanggit mo yung ibinigay na pabahay ni Senator Raffy Tulfo ay ibinenta mismo nung kanyang anak. Ano po masasabing mo doon sa kanyang anak? Pinapatawad ko po sila sa kanilang mga ginawang pagkakamali at mga abuso sa lola ko, and then especially sa akin, tinataboy nila ako dahil yun nga, hindi nila ako kinikilala na kanilang kadugo. Pero ang iniisip ko na lang na wala naman yung lola ko ngayon ay gawin nila yung nararapat na pakiusapan nila yung tao na binentahan nila ng bahay na huwag ituloy yung kanilang mga plano dahil ayaw ko po na umabot sa punto na makakasuhan po sila ng ating senador. Kasi nakasaad po yan sa ating jurisdiction sa Pilipinas na kung ang bigay ng ating pamahalaan dapat pangalagaan, huwag abusuhin at huwag ibenta sa hindi kakilala o hindi kadugo. At labag din po yung pagbenta talaga. At kahit nga ipagbigay, bawal talaga yon. Kasi yung binigay na bahay na yon para talaga yon sa lola ko. Kaso sinayang nila at inabuso pa ang karapatan ng senior citizen na bahagi ng lola ko. Pinersa nila sa pagpapapirma po. So yung paglalakbay mo sir ay mag-iisang taon na, tama ba? O Isang taon na po. nag-isang taon na? Okay. So kumusta naman po yung pakikitungo sa iyo ng mga sa bawat lugar na pinitigilan mo pag ikaw ay nagpapahinga? Nagko-courtesy call po ako sa mga munisipyo, barangay, and then province for the safety purposes na lang din po. Doon po ako nakikitulog. At yun nga, ang sabi nila, ipagpatuloy ko lang, nasimulan ko at nang sa ganon, mapirmahan ang Anti-Elderly Abuse Act ay kakatuwa din nila. Bawat probinsya na siyang aking binisita ay ang kanilang suporta 100% po para sa proteksyon na yan. At magpapasalamat po sa lahat. Hindi ko man po may isa-isa dahil sa 25 provinces ay kulang pa po ang 82. Meron pa po akong 57 provinces na hindi napupuntahan. Kaya ipagpapatuloy ko po yan hanggat hindi po ito maging isang ganap na batas. So kumusta naman po yung pang-araw-araw mong pagkain, yung kinabubuhay mo dahil ikaw nga ay naglalakbay at nagka-courtesy call sa mga local government units. So paano nyo po nasusurvive yung isang araw? Minsan po, pag makatambay talaga ako sa isang lugar, halimbawa pag yung lugar na timing na dumating ako Sunday and then pagka Monday, holiday pa, so nag-i-extra po ako, naghuhugas ng pinggan sa mga karinderya para may pang-araw-araw na pagkain po. And then minsan naman po, hindi na ako pinapatrabaho nila, sa akin na lang po, yun, pinapatulong nila ako dun sa kanilang bakanting lote, and then kino-coordinate nila sa LGU na nandun ako sa kanilang kustodiya, pinapakain nila ako ng libre. At hanggang matapos po yung holiday, makapag-courtesy call ako, alis na, at ina-assist din po ako ng LGU at sa mga susunod pang mga local government unit. So mga kabombo at ka-Sir Nation, kung sakali man na si Mr. Neil J ay mapadpad dyan sa inyong bayan o sa inyong lungsod, ay nakikiusap po ang Bombo Radio Philippines na siya ay inyong i-entertain, tulungan, bigyan ng pagkain dahil nga dito sa kanyang ipinaglalaban na maisabatas nga itong kanyang panawagan para huyan sa mga matatandang Pilipino dito sa ating bansa. At bilang panghuli Sir Neil J, at dahil nga gusto mong maisabatas ito, baka meron kayong mismong panawagan mismo sa Pangulo at idirekta natin ito sa kanya. Ayan mo, magandang umaga po, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Ako po ay nananawagan, isang kabilang po ng ating former First Lady Imelda Marcos na sana po ay mabigyan talaga ng agarang solusyon at malagdaan talaga itong Anti-Elderly Abuse Act dahil alam ko po na si former Onang Ginang
Imelda Marcos, concerned po siya sa status ng mga senior citizen dahil kabilang din po siya sa senior citizen at naiiyak talaga siya sa mga nakikita niya sa lansangan na natutulog lang ng mga matatanda. Yan po yung tawag dyan na naka-indicate din po dyan yung abandonment at neglect na pinapabayaan lang po yung mga matatanda na natutulog sa lansangan. Kaya ang hiling ko po sana maging ganap na batas na yan at sa susunod ng mga taon ay ma-arrange na po yung sitwasyon ng mga matatandang nananatili sa lansangan na natutulog at naglalatag lang ng karton. Nakakaawa po sila. Na-experience din po yan ng lola ko. Kaya yan lang po yung aking hiling na sana po maging ganap na batas na ito. At kung sakaling maging ganap na pong batas yan, ay ititigil ko po yung aking paglalakbay pero yung mensahe ko po sa ating mga kababayan at sa mga kabataan, respeto po nila yung mga matatanda dahil kung wala po yung mga matatanda, wala din tayo dito sa mundo. Kaya pagkahalagahan, habang buhay po sila, iparamdam natin yung pagmamahal na kanilang kinakailangan. At huwag po natin silang abusuhin. Yun lang po. Right, mga Kabombot Sir Nation, tamang-tama yung sinabi ni Mr. Neil J. No? Kung wala yung mga matatanda dito sa atin, ay wala din tayo dito sa mundong ating kinagagalawan. At ating irespeto ang kanilang makarapatan, huwag abusuhin, mahalin natin ang ating mga matatandang mahal sa buhay. With that, maraming salamat Sir Neil J. At naway maging produktibo ang iyong paglalakbay sa mga susunod pang bibisitahin mong mga lungsod at bayan dito sa ating bansa. Maraming salamat din po.